Unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Napasailalim sa pananakop ng mga kanluranin ang ilan sa mga lupain at bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya sa unang yugto ng imperialismo. Ang rehiyon ng Silangan at Timog Silangang Asya ay mga rehiyon na lubusang naapektuhan ng pananakop. Habang ang iba ay sinakop ang buong bansa, ang iba naman ay sinakop lamang ang mga piling bahagi nito. Silangang Asya. Sa loob ng mahabang panahon ay mayroon ng ugnayang pangkalakalan ang Silangang Asya at mga bansang kanluranin. Bunga ng pakikipagkalakalang ito, nabatid ng mga kanluranin ang karangyaan at kasaganaan ng mga bansa sa Asya, partikular ang rehiyon ng Silangang Asya. Hindi gaanong naapektuhan ang Silangang Asya ng unang yugto ng imperialismo dahil sa matatag na pamahalaan ng mga bansa dito. Isa ang bansang Portugal sa mga kanluraning bansa na naghangad na magkaroon ng kolonya sa Silangang Asya, partikular sa China. Nakuha ng Portugal ang mga daungan ng Macau sa China at Formosa o Taiwan. Ninais ng mga Portugis na sakupin ang mga daungan dahil sa pagnanais na makontrol ang kalakalan. Ngunit hindi nagtagal ay nilisan din ng Portugal ang mga nabanggit na himpilan. Timog Silangang Asya. Ang mga lupain sa Timog Silangang Asya ay hindi rin nakaligtas sa imperialismo ng mga kanluranin sanhi ng estratehikong lokasyon ng mga ito patungong China. Nakita nila ang kahalagahan ng mga kolonyang ito na pinagmumulan ng mga agrikulturang tropikal, mineral, langis, at mga pampalasa o spices. Nauna ang mga bansang Portugal at Spain sa pananakop ng mga lupain. Hindi nagtagal ay sumunod din ang mga bansang Netherlands, Great Britain at France. Mga bansa sa Timog Silangang Asya na sinakop noong unang yugto ng imperialismong kanluranin. Pilipinas. Ang Pilipinas ay tuwirang pinamahalaanan ng mga Kastila sa unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. Nasakop ng mga ito ang halos kabuuan ng Luzon at Visayas at ilang bahagi lamang ng Mindanao dahil sa matagumpay na pakikipaglaban ng mga Muslim dito. Ninais ng mga Kastila na sakupin ang kapuluan dahil sa taglay nitong yaman sa ginto at may mahusay na daungan tulad ng Maynila. Unang dumaong sa isla ng Humonhon ang mga Kastila sa pamumuno ni Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglayag para sa hari ng Spain noong March 16, 1521. Nabigo niyang masakop ang Pilipinas dahil napatay siya ng mga tauhan ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan. Tanging ang paglalakbay na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang nagtagumpay na masakop ang bansa. Itinayo ang unang pamayanan ng Kastila sa Cebu noong April 27, 1565 at mula dito ay sinakop din ang iba pang lupain tulad ng Panay at Maynila. Iba-iba ang mga paraan ng mga Kastila sa pananakop. Isa rito ay ang pakikipagkaibigan sa mga lokal na pinuno na formal nilang ginagawa sa pamamagitan ng sanduguan. Iniinom ng lokal at pinunong Kastila ang alak na hinaluan ng kani-kanilang dugo. Sa ibang lugar naman ay ginagamitan nila ng puwersa o dahas upang masakop ang mga lupain. Nakatulong din sa pananakop ng Spain ang pangangaral ng mga misyonero upang palaganapin ang Kristyanismo. Niyakap ng mga katutubo ang pananampalatayang ito. Ipinapatay ang mga pinuno ng katutubong relihiyon. Dahil dito, maraming katutubo ang naging Kristiyano at mas madali silang napasunod ng mga Kastila.
Natuto ang mga katutubo ng wikang Kastila. Idinaos din ang mga taunang pagdiriwang tulad ng Piyesta ng Bayan, Santa Cruzan, Araw ng mga Patay, Pasko, at iba pa. Kadalasan, ang mga pagdiriwang ay may kaugnayan sa Kristyanismo. Lalong nagkakulay sa kultura ang mga katutubo ang mga nabanggit na pagdiriwang. Inorganisa ng mga Kastila ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng Gobernador General bilang kinatawan ng Hari ng Spain sa Pilipinas. Siya ang pinakamataas na pinunong Kastila sa Pilipinas. Nawala sa kamay ng mga katutubo ang karapatang pamunuan ang kanilang sariling lupain. Pinayagan silang maglingkod sa pamahalaan, subalit pinakamababang posisyon. Dahil sa impluwensya sa taong bayan, naging makapangyarihan din ang mga paring Kastila at kura paroko noong panahong iyon. Pamahalaang sentralisado noong panahon ng Kastila. Gobernador General, itinalaga ng hari ng Espanya bilang kanilang kinatawan sa Pilipinas. Gobernador Silio, namumuno sa pueblo o bayan. Siya ang nangangasiwa sa sweldo na pulis, pagkain ng bilanggo, at pagpapanatili ng mga infrastruktura. Siya ang tagapaghanda para sa rehistro ng mga mamamayan, nangangalap ng kalalakihan sa polo, hukom sa kasong sibil, at tagapamahala ng koreyo ng bayan. Kabildo, namumuno sa ayuntamiento o konseho ng bayan. Koregidor, namumuno sa koregimiento o pamahalaang panlalawigan. Alkalde Mayor, namumuno sa alkaldya. Kabesa de Barangay, namumuno sa barangay. Mga patakarang pangkabuhayang ipinatupad sa Pilipinas. Redusyon. Ito ay tumutukoy sa lugar na kung saan inilagay ang mga katutubo ng bansang sinakop ng Espanya. Ang itsura nito ay ipinaris sa mga bayan ng Spain. Isinagawa ito ng mga mananakop upang mapadali ang sistema ng pagpili ng alipin o utusan na kakailanganin at ikalat ng Kristyanismo upang kuhanan ng buwis at alay na salapi. Tributo. Sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari-arian. Dahil sa pang-abuso sa pangungulekta, maraming katutubo ang naghirap at nawalan ng kabuhayan. Polo y serbisyo. Sa ilalim ng patakarang ito ay sapilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihang edad 16 hanggang 60. Pinaggawa sila ng tulay, kalsada, simbahan, gusaling pampamahalaan at iba pa. Marami sa kanila ang nahiwalay sa pamilya at namatay sa hirap. Monopolyo. Kinokontrol ng mga Espanyol ang kalakalan. Hinawakan nila ang pagbibenta ng mga produktong nabili sa Europe tulad ng tabako. Kumita sila ng malaki sa kalakalang galyon. Maraming pamilya ang nagutom dahil sa hindi sila nakapagtanim ng kanilang makakain. May ilang pamilyang Pilipino ang kumita sa kalakalang galyon. Sila ang tinatawag na ilustrado. Indonesia. Inagaw ng Netherlands o mga Dutch ang Malacca mula sa Portugal at nilupig ang Java. Unti-unti naman itong pinalawak ang sakop sa Sumatra, ilang bahagi ng Borneo, Celebes, Moluccas at Bali. Bunsod ng pagkakatuklas ng mga ito sa lupain na mayaman sa pampalasa, langis, tin at taniman ng mga puno ng goma at maayos na daungan, tuluyang sinakop ng mga ito ang kabuuang kapuluan ng Indonesia na tinawag nilang Dutch East Indies. Dahil sa paghahangad sa mga pampalasa, narating ng Portugal ang Ternate sa Moluccas, tinatawag ding Moluku o kilala bilang The Spice Island noong 1511.
Nagtayo sila ng himpilan ng kalakalan dito at nagsimulang palaganapin ang relihiyong Kristyanismo. Pinaalis ng mga Dutch ang mga Portuges noong 1655 at sinakop ang mga isla ng Amboyna at Tidore sa Molucas gamit ang mas malakas na puwersang pandigma. Upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, nakipag-alyansa ang mga Dutch sa mga lokal na pinuno ng Indonesia. Gumamit din sila ng divide and rule policy upang mapasunod at masakop ang mga nabanggit na isla. Ang divide and rule policy ay isang paraan ng pananakop na kung saan ay pinag-aaway-away ng mga mananakop ang mga lokal na pinuno o mga naninirahan sa isang lugar. Ginagamit din ng mga mananakop ang isang tribo upang masakop ang iba pang tribo. Sa patakarang ito, nagkaroon ng monopolyo sa kalakalan ng mga pampalasa ang mga Dutch. Lalo pang nakapagtatag ang Netherlands ng monopolyo ng itatag ng Dutch East India Company na naglalayong pag-isahin ang mga kumpanya na nagpapadala ng paglalayag sa Asya. Pinahintulutan ang kumpanyang ito na magkaroon sila ng sariling hukbo na magtatanggol laban sa mga pirata, magtayo ng daungan sa mga lupaing nasakop at makipagkasundo sa mga lokal na pinuno ng mga bansa sa Asya. Bunga nito, nakontrol ng Dutch East India Company ang spice trade sa Timog Silangang Asya na nagpayaman sa bansang Netherlands. Hindi tulad ng mga ibang bansa, sinakop lamang ng mga Dutch ang mga sentro ng kalakalan sa rehiyon. Bunga nito, pangunahing naapektuhan ang kabuhayan ng mga katutubong Indones. Lumiit ang kanilang kita at marami ang naghirap dahil hindi na sila ang direktang nakikipagkalakalan sa mga dayuhan. Sa kabila ng pagkontrol sa kanilang kabuhayan, hindi naman lubusang naimpluwensyahan ng mga Dutch ang kultura ng mga Indones. Malaysia. Ang mga bansang Portugal, Netherlands at Great Britain ay mga bansang sumakop sa Malaysia sa unang yugto ng imperyalismong kanluranin. Pangunahing layunin din ng mga bansang ito ang pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan. Bukod sa kalakalan, sinubukan din ng mga Portuges na palaganapin ang Kristyanismo sa mga daungan na kanilang nasakop, subalit hindi sila nagtagumpay dahil sa malakas na impluwensya ng Islam sa rehiyon. Samantala, hindi gaanong naimpluwensyahan ng mga bansang Netherlands at Great Britain ang kultura ng Malaysia. Maraming katutubo ang naghirap dahil sa pagkontrol ng mga nabanggit na bansa sa mga sentro ng kalakalan ng Malaysia. Mag-subscribe ka na, kalembangin ang notification bell para updated sa ating new lessons. Paalam!